Pagkapanalo ng Creamline laban sa sister team na Choco Mucho, inulan ng samut-saring haka-haka. Pinagbigyan nga lang ba? At mga fans, may napansin sa ikinilos ng Flying Titans sa nasabing laban. Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa Creamline happenings. Nagbubunyi ngayon ng maraming fans ng Creamline dahil sa pagkapanalo nito laban sa sister team na Choco Mucho Flying Titans. Much needed win nga ito para sa defending champs dahil nanganib silang mapabilang sa Final 4 lalo pat mabibigat ang remaining games nila sa tournament. Nagpakitang gilas nga si MVP frontrunner Tots Carlos at halos hindi ma-address ng CMFT Blackers ang mga palo niya. Nakapagtala si Kaloy ng 21 big points coming from 18 attacks and 3 blocks. Beast mode din si Bea De Leon laban sa kanyang former team, dahilan para siya pa ang itanghal na player of the game with 9 points built on 6 attacks and 3 blocks. Sa laban na ito ay halatang pinaghandaan ng gusto ng CCS ang kanilang kalaban. Bantay sarado nga ang main scorer nila na si CC Rondina at talagang naging flawless ang reception all throughout the game. Mataas din ang efficiency ng spikers lalo na ni Eliza Valdez kaya 3 sets lang ang inabot ng laban. Ayon nga sa mga commentators ay tila nagbalik daw ang Cool Smashers sa dati nilang laro kaya naman tila na-intimidate ang kabila. This is the real Creamline nga rin daw dahil on point ang naging atake at depensa nila. Pero bagamat marami ang natuwa sa pagkapanalo ng CCS, marami naman ang nagpahayag ng pagkadismaya sa umanay obvious na pagpapatalo ng Choco Mucho. Sa dalawang teams na naglaban kasi ay ang Flying Titans ang pasok na sa semifinals regardless of the result of the game. Mas kailangan nga ng Creamline ang panalo lalo pat dikitan pa ang 5 teams sa standings. Even before the game ay marami na ang nagsabi na baka ibigay lang ng CMFT ang laban para tulungan na umangat ang kanilang sister team. Ayon nga sa isang fan, tila cooking show daw ang nangyari dahil halatang wala sa form ang CMFT. Business is business pa rin daw at alam ng parehong kupunan na malaki ang kikitain nila kapag pareho silang nakapasok sa semis at finals. Sabi naman ng isa pa ay parang ayaw daw gumalaw ng Flying Titans sa loob ng court kahit pa may mga easy ball na ibinabato ang Creamline. Biro naman ng ilan ay naging tagapagligtas daw ng CCS ang kanilang sister team dahil kapag natalo pa sila ay maliligwak sila sa Final 4. Baka daw bumuo na ng sister teams ang iba pang koponan sa liga para may katulong umangat sa standings lalo na kapag nadedehado. Pagtatanggol naman ng iba, sadyang napag-aralan lang ng Cool Smashers ang galaw ng kanilang kalaban. Hindi daw pwedeng sabihing nagpatalo ito dahil possible naman na malaglag ang Choco Mucho kung sakaling matalo sila ng Farm Fresh. Si Rondina lang din naman daw kasi ang kailangang mabantayan ng maayos para mapilay ang opensa ng UV Girls. Sa aming palagay naman mga Cavalli News, hindi pwedeng nagpatalo lang ang CMFT dahil ito ay isang malinaw na kaso ng game fixing na mahigpit na ipinagbabawal sa anumang liga o sport. Hindi naman siguro isusugal ng dalawang koponan ng kanilang reputasyon at chance na makapaglaro sa PVL dahil lang sa sinasabing sagip kapamilya modus. Sana lang ay matigil na ang mga baseless na haka-haka at tanggapin na lang ang anumang resulta ng laban, maging pabor man ito sa CCS o hindi. And that's it mga Cavalli News. Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.